Madalas mo bang naa-attract ang negativity sa buhay mo? Madalas ka bang nakaka-attract ng mga karelasyong toxic? May mga kaibigan ka bang toxic ngayon? Minsan ba'y tinitake advantage ka ng ibang tao? Marami pa sana akong itatanong sa'yo, pero yan na lang ang sagutin mo. Yes or no lang. Kung no ang sagot mo, mabuti. Tapos na ang usapan. Kung yes naman ang sagot mo sa lahat ng tanong na yan, alam mo na naa-attract mo sila. Bakit kaya? Hindi ko naman sinasabi na kasalanan mo ito. Hindi mo kasalanan ang pag-uugali ng ibang tao. Dapat mong malaman kung paano mo naa-attract ang mga negatibong tao sa buhay mo nang hindi mo sinasadya. Narito ang ilang mga rason kung bakit nakaka-attract ka ng mga toxic na tao. At may mga tips din akong ibibigay sa'yo kung paano mo sila maitaboy sa buhay mo. Number 1. Sobra kang mapagbigay. Dapat balanse lang. Ito ang isa sa mga rason kung bakit pati toxic na tao ay makakalapit sa'yo. Sobra ka kasing mapagbigay ng mga bagay, lalo na ang iyong oras at atensyon. Pag-usapan natin ang oras, kasi ito ang isa sa mga valuable resources natin. Pero take note, ang mapagbigay ay isang positibong katangian. Ito ay kabutihang loob na ipinapakita mo sa mga tao. Nangangahulugan ito na naglalaan ka ng oras para sa iba at handa mong isakripisyo ang iyong free time o kahit pa nga may pinagkakabalahan ka dahil sa sobrang mapagbigay mo, inuuna mo pa rin sila. Pero mas nakakatuwa pa yon kung nakaka-appreciate ang mga tao sa kabutihan mo. Sa kasamang palad, ano ang downside? Palaging may mga taong naghahangad na i-take advantage ang kabaitan mo. Ang mga toxic na tao ay natural na naa-attract sa mga taong pwede nilang gamitin. At ang iyong kabutihang loob ay maaaring gagamitin ng mga taong toxic laban sa'yo. Pag-isipan mo itong mabuti. Ang mga tao bang ito ay palaging nangungulit sa'yo na mag-reply ka kaagad sa message nila? O tumawag ka sa kanila kaagad? Ang mga tao bang ito ay nilagay ka sa sitwasyon kung saan kailangan mong bitawan ang mga gawain mo at gusto nilang unahin mo sila? Ang mga tao bang ito ay umaasa sa'yo na ikaw ang magpupuno ng kanilang kakulangan sa buhay? Ang mga tao bang ito ay magagalit kapag hindi mo binibigyan ng iyong oras o kapag nag-set ka ng boundary? Ang mga taong toxic ay napakahusay gumamit ng istilong ito. Bakit napakahusay? Kasi hindi mo napapansin na ginamit ka lang pala nila. Siguro napapansin mo, pero binaliwala mo lang. Ipaliwanag ko ng mabuti para mas malinaw na sa'yo ang estilo nila. May taong pupunta sa'yo para magpatulong. Tinulungan mo naman. Kasi nga, mabuti ang loob mo. Sobrang bait mo. Tapos bumalik ulit para magpatulong. Tumulong ka na naman ulit. Tapos bumalik at palaging bumabalik. Dumidikit yan sa'yo kasi wala kang sineset na boundary. Kumbaga, malaya siyang makasipsip sa kabaitan mo. Ikaw ang maiirita sa huli. Nakuha mo na ba ang punto? Kaya mag-ingat ka kung may mga taong ganito. Mag-ingat ka rin sa sobrang kabaitan na ipinakita mo. Kasi minsan, hindi ka na nakakatulong. Lalo na sa sarili mo. Sabi ko nga, lahat ng sobra ay masama. Kaya anong gagawin mo? Upang maitaboy mo ang mga taong ito sa buhay mo, kailangan mong mag-set ng boundary para walang makatake advantage sa'yo. Ito ang maibibigay ko sa iyong mga tips. Tip number 1, dapat alam mo ang iyong nararamdaman. Get in touch with how you feel. Being aware of your emotions surrounding your interactions with others will give you the information you need to determine when you need to put a wrench in things. Kung may isang bagay kang nararamdaman na hindi ka mapalagay, yan ang pahiwatig ng iyong damdamin. Dapat alam mo yung signal na yan. Tip number 2, huwag mong sayangin ng iyong oras. Lalo na doon sa mga taong toxic. Napakahalaga ng oras. Kahit mapagbigay ka sa iyong oras, dapat mong tandaan na hindi lahat ng tao ay deserving sa oras na inilaan mo. Dapat maging selective ka kung kanino mo ilalaan ang iyong oras at magtakda ka ng limitasyon kung gaano karaming oras ang ibibigay mo sa mga tao. Dapat talaga na yan ang gawin mo. Tip number 3, maglaan ka ng oras para sa sarili mo. Dapat may oras ka na para sa'yo lang bawat araw. Kung day off mo naman, dapat buong araw ay sa'yo. Ang mga bakanting oras na ito ay non-negotiable. Hindi pwedeng mapag-usapan at hindi dapat ibigay sa sino mang hindi mo gustong makasama. Tip number 4, mag-set ka ng time limit. Kung may curfew hours sa ating barangay, dapat may limit ka rin sa oras mo. Learning to communicate your time limits is important, especially with toxic people who will find ways to interpret any non-refusal as agreement. Number 2, sobra na ang kabaitan mo. Medyo masarap pakinggan, di ba? Na sobrang mabait ka. Pero sa simula lang yun masarap. Oo, sinabi ng Diyos. At mababasa rin natin sa Biblia na magpakabait tayo. Pero may mga tao kasing mapagsamantala. Hindi natin sila kontrolado eh. And it's something toxic people love because they can take advantage of it.
Walang masama sa pagiging mabait. Pero ang sobrang kabaitan, may negatibong epekto na. Hindi ka nare-respetuhin ng mga tao. Yan talaga ang mangyayari kung wala kang boundary. Pwede ka nilang i-take advantage kahit anong oras. Hindi na yan positibong katangian. Ito ay isang senyales na dapat ka pang matuto kung paano mag-set ng boundary sa buhay mo. Para walang tao na basta-basta na lang pumapasok. Naniniwala kasi tayo na kapag sobrang mabait tayo sa kapwa natin, mabait din sila sa atin. Kahanga-hanga ang paniniwalang yan. Napaka-positibo. Ngunit sa kasamaang palad, kahit na maraming mabait at kahanga-hangang tao sa mundo, meron ding masamang tao. At ang mga masasamang taong yon ay ang mga toxic na tao na gustong-gusto mong itaboy. Gusto kasi ng mga taong toxic na mabait ka palagi para may magagamit sila. Tanungin nga kita, naniniwala ka ba na may maganda pa silang motibo kahit nakikita mo na ang negatibong katangian nila? Naniniwala ka ba na magbabago pa sila kahit kaduda-duda o katoksikan lang ang pinakita nila sa'yo? Hinayaan mo na lang ba sila na tinatrato ka nilang under lang? Hindi mo ba sila binitawan dahil naniniwala ka na magbabago pa sila? Dahil ba positibo ka, ay positibo na rin ang pagtingin mo sa kanilang mga aksyon? Wala namang masama sa pagiging optimistic o sa paniniwalang ang iba ay magbabago pa. Pero wag sanang umabot sa punto na ikaw na ang maghihirap dahil sa sobrang positibong paniniwala mo na magbabago pa sila. Kasi sa huli, hindi mo maaayos ang katangian ng iba. Sila lang talaga ang may kakayang ayusin ang kanilang sarili. Kapag palagi mong pinapalagpas ang ganitong klaseng mga tao, mas lalo silang didikit sa'yo. Nangangahulugan ito na mas madali kang kapitan ng mga negatibong salita na kanilang ibinuga. At hindi ka rin masasaktan ng basta-basta kung matapang kang humarap sa ganitong klaseng mga tao. Kaya ngayon pa lang, tuldukan mo na sila. Huwag mong palagpasin ang kanilang negatibong asal. Tip number 1, makinig ka sa bulong ng iyong puso. Kasi minsan, mararamdaman mo na may kakaibang nangyari. Madalas binaliwala mo. Kasi akala mo, hindi na nila uulitin yon. Pero huwag kang magbulag-bulagan. Ang katawan kasi natin ay may parang sensor. Nakakasense tayo na may masamang mangyayari. Lalo na kapag nasaktan na tayo noon. Yan ang tinatawag nating pakiramdam. Kung wise sila sa kanilang galawan, dapat wiser ka. Tip number 2, maging madamot ka minsan. Minsan lang ha, alam kong may kukontra sa tip kong ito. Pero minsan kasi, kailangang matuto rin tayong humindi sa kahilingan ng iba. Huwag puro selfless. Dapat may pagka-selfish din. Because selfishness can be positive in the right circumstances. Kailangan mong bantayan ang iyong sarili at bigyang prioridad ang iyong sarili sa maraming oras. At hindi ka pwedeng palaging sumama sa mga taong hindi naman nakakatulong sa iyong pag-unlad. Ang mga taong toxic ay magagalit sa iyo kung humindi ka sa kanila. Bakit? Mahihirapan kasi silang pasukin ang buhay mo at mahihirapan silang siraan ka. Tip number 3, maglagay ka ng pader sa buhay mo para hindi basta-bastang makapasok ang mga taong toxic. Unahin mo ang iyong kaligtasan at kaginhawaan. Ito ang paraan para mapaalis mo na sila. Mas lalong magagalit ang mga taong toxic kung may harang na sa buhay mo. Kasi mahihirapan na silang makapasok. Number 3, ito ang naranasan mo noon. Ano ang ibig kong sabihin? Ang sitwasyon na nararanasan mo noon ay malamang mararanasan mong muli. You're repeating old patterns. Lalo na sa isang relasyon. Matutunan mo ang iyong attachment style batay sa kung saang pangkat ka nabibilang, kung sino ang nagpapalaki sa'yo, at ang kapaligirang nakita mo noong bata ka pa. Sabi ko nga, kung ano ang nakikita mo noon o nararanasan mo, yan din ang magagawa mo. Kung lumaki ka sa mapagmahal na pamilya, mapagmahal ka din. Positibo ang ipinakita mo, positibo ang babalik sa'yo. Negative environments and circumstances, on the other hand, have negative effects on attachment. Pero hindi lahat ng tao ganito, okay? May mga tao rin namang kahit napaka-harsh ng environment na kinalakhan nila, ay positibo pa rin ang kanilang mga aksyon. Pero bihira lang ang mga taong ganito. Karamihan kasi ay naging negatibo sa buhay, kaya nakaka-attract din sila ng mga taong katulad nila. Maaaring nagtataka ka kung bakit na-recreate mo ang toxic patterns na ito. Eh ayaw mo naman ng ganito. Yan ang kabuuang problema na kailangan mong malaman. Hindi mo namamalayan na pinipili mo ang mga taong ganitong klaseng magtrato sa'yo dahil sa isip mo ay normal na ito sa'yo. Kahit nasasaktan ka na sa ginawa ng iba sa'yo, hindi ka na nagre-reklamo kasi yun ang pamilyar na sa'yo. Yun na ang nakasanayan mo at komportable ka sa ganitong klaseng pagtrato. Ang punto ko lang dito, kung nakaka-attract ka ng mga taong toxic sa buhay mo at ikaw din ay dumidikit sa kanila, panahon na para suriin mo ang iyong background. Hindi ako professional sa ganitong mga bagay, pero may kaalaman rin ako kung paano i-twist ang pangyayaring ito. Tip number 1, mag-obserba ka. Sino ba ang mga taong naging toxic na sa buhay mo? Ano ang ipinapakita nilang negatibo at positibong ugali?
Huwag kang tumingin sa itsura nila. Kasi hindi nahahalata ang taong toxic sa itsura nila. Sa ugali ka tumingin. Sa mga kinikilos nila. Halimbawa, ang isang kaibigan mo ay mapagmahal. Tapos ang isa naman ay masungit. Kaya madali mong maisip na magkaiba sila. Ngunit marahil pareho silang masyadong seryoso. O baka pareho silang gusto ng atensyon mo. O pareho silang madaling magalit kahit sa mga maliliit na bagay. May ganun eh. Kaya mag-obserba ka lang sa mga kinikilos nila. Tip number 2, tandaan mo na walang mali sa'yo. Walang mali sa'yong nararamdaman at walang mali sa'yong nararanasan. There's a reason that this sort of repeated pattern finding is so well studied and researched. It's how the human mind reacts to negative attachment styles in childhood. Walang mali sa'yo, okay? At mas deserve mong maging malaya kaysa sa manatili ka sa kadilimang ito. Kapag alam mo na lahat ng history mo, madali mo nang tanggalin ang mga taong toxic sa buhay mo. Ang taong toxic ay makikita natin kahit saan. Minsan nasa tabi lang, hindi lang natin nahahalata. Kung nakaka-attract ka ng mga taong ito, panahon na din na wakasan agad ang pakikipag-ugnayan mo sa kanila. Tandaan mo lang na deserve mong maging masaya. Learn what you're doing that attracts them. And from there, you can figure out how to cut them off.